Tuloy-tuloy po yung interes ng tao na mawala si President Marcos. Siya na rin po nagsabi nung naisugod po siya sa ospital sa St. Luke's. Siya na rin na nag-announce. Hindi po life-threatening kaya huwag kayo masyadong excited. O, in-announce po. In-announce ni President Marcos. Huwag daw tayo masyado excited dahil hindi life-threatening yung ventriculitis o kung ano man ang tawag doon sa naging sakit niya. Ito ay dulot ng stress at pagtanda. Sa bibig to ni President Marcos, yan daw ang paliwanag sa kanya ng doktor. Bakit mas excited? Sabi niya nga, excited kayo. Masyado kayong excited. Alam niya rin na yung mga Pilipino excited na siya po ay magkaroon po ng sakit na para makapagpahinga na siya. Excited kami na makapagpahinga para pumalit si BP Sara. Di ba? Yan lang po yun. Excited po. Wala na pong interes ang mga Pilipino, ang publiko, sa kaatake nyo kay BP Sara, kay Tatay Digong, sa pag-uugnay nyo sa lahat ng krimen na nasagad nyo na kami dyan. Wala na kaming interes sa mga kaso nyo sa mga Duterte. Wala na kaming interes sa impeachment kay BP Sara. Wala na kaming interes sa araw-araw na paninira ninyo sa mga Duterte. Pero interesado po ang publiko kung kailan po excited. Sabi nga ni President Marcos, excited ang publiko na magkaroon ng pagpapalit na sa Malacanang. Excited na kami sa 2028, excited na kami sa eleksyon, excited na kami kung mapapaaga pa dahil sa kung anumang kondisyon, medical man or impeachment man. O, wag nyo sabihin paninira ang impeachment. May 3 na po nagsasampa na impeachment. Isang tinanggap pero sabi mismo ni Erice ay kulang o madali pong madaling anong tawag doon? Ibasura. At yung 2 po ay hindi tinanggap. Kaya may paglabag na naman. Meron na naman isasampa sa Supreme Court na paglabag. Ito po ang pinakamaraming, sabi ng mga ng Supreme Court, ito pong gobyerno na to ang pinakamaraming naisampang kaso sa kanila. Kaya nga sabi ni biro nga ng mga taga-Supreme Court, magpagawa na kayo ng mga toga dahil yan pala sa Supreme Court, kinakailangan nakatoga ka bago ka humarap dyan. Magpagawa na yung gobyerno ng maraming toga dahil sa dami po ng ikinakaso sa inyo. Sana naman hindi kayo proud kasi ang laging bukang bibig ni Mr. President, hindi siya apektado Sa lahat na hindi apektado, kayo po ang na-hospital dahil sa stress. Sa sakit na dinudulot po ng stress. O, hindi kayo apektado, di ba? Pero stress na stress kayo. Ang palusot ni Auntie Claire, napakasipag nyo kasi Mr. President, hindi na kayo natutulog. Subukan nyo namang matulog Mr. President, baka gumanda ang Pilipinas pag natutulog kayo. Naranasan na po nating hindi kayo natutulog. Subukan nyo namang matulog kaya. Maiba naman. At ang lahat ng ito, sa lahat po ng ito, malupit po yung very busy din po yung mga dilaw sa pagpoporma sa kanila na parang kampanya na May jingle pa.
Si Kiko at saka si Lenny eh. May dance routine na sa TikTok. Kampanya na ba na inunahan nyo na si Risa Ontiveros at yung iba pang mga gustong maging presidente ng Pilipinas? Sa lahat po ng nagaganap na to, impeachment, paghabol natin kay Martin, yan pa po, isa pa yan, no? Yung pati po yung sinasabi niyong basura. Alam niyo po, totoo naman. Ako naniniwala po ako sa sinasabi niyo. Tama po na hindi po karapat-dapat na mauna yung minority report sa report po ng mismong main body o mismong committee. So dapat paunahin muna yung committee chairman's report. Oh. Kaya lang po, bakit po hindi kinukundina kung mali at basura po pala yan? Bakit hindi kinukundina ng mga tao? Bakit natutuwa po yung mga tao? Kasi sa investigasyon na pinamumunuan ng Blue Ribbon Committee ngayon ni Lacson, wala po nakikita yung pag-asa yung tao na matutukoy ninyo yung mga mastermind. O yung, eto lang po puna ko lang doon sa sinasabi ni Padulyon na parang ayaw ba natin na magsoli yung mga aminadong kalahok dyan? Yung mga nagsusoli po ng pera o yung mga nagsabi po magsoli, aminado po sila na may krimen sila nagawa, di ba? Kaya sila nagsusoli. Kaya po kami asar sa ganyan dahil aminado na ng kriminal, aminado na nga may ginawang krimen, pero nakikita po namin sa dalawang nauna na state witness, alam naming may kasalanan sila, ma-absuelto pala sila dahil sa sila ay naging state witness dahil nagsoli ng pera. Yun po yung hindi katanggap-tanggap eh. Okay pa sa amin na kinumpiskan nyo yung pera nila kaysa yung nagsoli lang state witness na. Hindi po namin alam yung batayan ninyo bakit sila state witness. Pero sa sinasabi ni Padulyon, ayaw nyo ba nagsusoli sila ng pera? Ayaw po namin, ang gusto po namin, kinukumpiskan nyo yung pera nila. Dahil lalo na ngayon, natuklasan na natin lahat na yung mga nagsusoli, meron talagang ninakaw. Kaya nga nagsusoli eh. Aminado sila, pero state witness sila dahil may nagsoli sila. O ngayon, basura talaga yan, yung ginawa nila Marcoleta. Pwede talaga ituring na basura, pwede talaga ituring na pambabastos. Pero gusto ng mga Pilipino yan eh, parang pagmumura yan ni Duterte. Talagang masama pakinggan dahil mura eh. Pero gusto po dahil effective. Bakit nagustuhan natin magmura si President Duterte? Murahin niya yung mga hindi nagbabayad ng tax. Biglang nagbayad ng tax. Murahin niya yung mga naglalaglag ng bala sa NAIA. Wala na naglalaglag ng bala. Murahin niya yung mga magtutubig na naniningil sa Pilipinas. Yung mga magtutubig pa, yung Maynilad pa, tsaka Manila Waters, gobyerno pa may utang. Minura niya. Humingi pa ng sorry. Hindi na raw nila sisingilin ang Pilipinas. Humingi pa ng sorry. Effective yung pagmumura. Yan. Kung kabastusan po yung ginawa ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos, effective po yun. Dahil hindi nila pwedeng i-ignore. Ano po ibig ko sabihin? Hindi nila pwedeng sabihin ngayon na baliwala lang yan. Ano ba yung laman ng report ni Marcoleta at saka ni Amy? Tinukoy nila na ang mastermind si Martin at saka si Caldico. At meron pang isa na nasa tuktok. Sino pa ba nasa tuktok ni Martin? Alangan naman si Tito Soto. Imagination lang naman ni Tito Soto na tuta niya si Martin Romualdez. Tuta mo pala si Martin. Bakit hindi mo ipatawag sa Senado? Imagination mo lang yan na tuta mo si Martin.
Wala kaming tuta mo si Martin. Utos-utusan ka lang nga na hindi nyo nga maituro si Martin. Oh, basura sa tingin nyo. Tama, hindi sila lumabag, hindi sila sumunod. Parang ano yan eh. Mas gusto namin yung palamura kaysa yung wala kang marinig na mura pero alam mo naman na wala namang na walang bilang, walang silbi. Yun pala. Doon na kami sa palamurang may silbi sa buhay namin. Kaysa sa hindi nga nagmumura, wala naman silbi. Ganun din yan. Doon na kami sa basurang report kaysa sa investigasyon na paikot-ikot. Kaysa sa investigasyon na wala naman tinutumbok na mastermind. Dito na kami sa basura na report ng minority na tinukoy ang mga mastermind ng flood control. Pastusan daw yung ginawa nila. O talaga, naniniwala ko binastos kayo. Dapat. Pero ang tao, gusto na talaga kayo rin. Kaya gusto na rin kayong bastusin. Dahil, talaga ang binabastos nyo pag paikot-ikot lang. Tigil na naman, tigil lagi. Hindi i-announce, kailan ulit? Matagal na uli yan sa baka sa Pasko na uli yan. Marcoleta, na-announce. Sa Lunes uli. Magkita tayo sa Lunes ulit ang susunod na hearing. Ngayon, in-announce ba kung kailan ang susunod na hearing? Gustong-gusto kagad tapusin yung hearing eh. Wala pa nga natutukoy na kahit sino. Gusto na tapusin eh. Habang tumatagal kasi hearing, na tutuklasan kung sino mga tunay na magnanakaw.